Doktora, marami nagkakaroon ng sugat sa balat dahil sa pagkamot. Of course, kapag ka talagang makati, ang hirap na pigilin mo eh. Yung kagat ng insekto, mayroon din simpleng gasgas. Bakit mas madaling maimpeksyon ang mga sugat kapag tag-ulan po? So kapag tag-ulan, mas marami talagang mikrobyo sa paligid. Nakikita sa tubig, sa putik, basa na damit. Kapag may sugat, I'd say para siyang open na gate to our skin. At kung nababad sa ulan at hindi nalinis agad, mabilis makakapasok ang bacteria. So dagdag pa dyan, mahilig tayo magkamot. No? I have patients po na ang sarap-sarap nila magkamot. Kumukuha pa po parang yung suklay para magkamot. So kaya't lalong lumalaki ang chance na may infection. Habang nagkakamot tayo, nagbubutas kasi din yung skin, no? So siguradong may papasok na mikrobyo po dyan. May iba, Miss Jackie, instead na kamot, kukuha sila ng mainit, labakara, babasain nila ng mainit na tubig, pagkatapos idadampin nila doon. Okay, doktora, ayan ba? Yes, Mas effective po yun? Actually, sabi nga ng patients, mas nare-relieve sila dahil dun sa mainit na temperature. Although in the long run po, no, mas nakakakos yan ng damage sa ating skin. See? Oh, don't do that. Ayan. Mayroon palang epekto yon. Okay, makaka-damage ng skin. Ayan. O sige, Miss Jackie, habol pa tayo po. Yes po. Doc Ana, ano naman po yung tamang first aid, no, para sa mga sugat upang maiwasan po itong mga infeksyon? At yung mga kailangan na dapat, kailan po na dapat magpatingin na po sa doktor? Thank you po, Doc Ana. Okay, so kung meron tayong sugat, linisin agad gamit ang malinis na tubig at mild soap. Patuyuin at takpan ng sterile bandage kapag exposed yung sugat. Then iwasan natin magkamot. Mas lalo tong lalala. And example, nabasa nga ng ulan or ng pawis, palitan ang dressing. So don't forget po magpatingin sa inyong board-certified dermatologist kapag malalim or malaki ang sugat, nagkaroon ng nana, pamumula, or lumalaki yung pamamaga. And if nagkaroon din kayo ng lagnat or hindi gumagaling yung sugat sa loob ng, I would say, mga 3 to 5 days, please do seek consult with your board-certified dermatologist. Okay. Doktora, mayroon mga pagkakataon na naririnig natin kapag magpapa-check up na sila, di ba po? May mga gamot na ibinibigay para mawala yung pangangati at i-observe po yan ng mga dermatologist. From your experience po, doktora, doon sa mga, let's say for example, identified naman na yung sakit ng skin niya nakuha dahil doon sa, ito nga, pinag-usapan nating tag-ulan. Ano yung pinaka-immediate treatment natin na ginagawa dyan, doktora? Would you say ba yung nabibili sa drugstore, yung gano'n? Or Opo. parang first aid nila? Opo, mga ganyan, doktora. Pwede ba yan without consulting like you, yung doktor na katulad nyo, yung mga dermatologist, sabi-sabi lang nung kapitbahay nila, bibili na sila. So what is the proper treatment for that kung mayroon sila? Nako, so ingat tayo dun sa mga narinig sa mga kapitbahay kasi what may have been given to your kapitbahay hindi applicable po sa case nyo, and in most of the cases mas lumalala. So at least for the basic first aid, no, as I said, mild, linisin ang sugat with mild soap. Definitely have a lotion na nakakatulong mag-moisturize sa iyong skin to protect yung skin barrier. And yun, kapag meron kayong, di ba, yung ating mga skin folds, example sa kilikili, sa may singit, yun, make sure na to dry it thoroughly. And usually sa ating mga bahay, no, we have yung mga first aid kit, no? Very common dyan po ang antibiotic, no? So yun, pwede pong ipahid kapag may sugat po kayo. Pero make sure, observe nyo po kapag lumala, as I said, in 3 to 5 days, magkonsulta po kayo sa dermatologist. Okay. Yan ba, doktora, ulitin po ulit natin, Miss Jackie, doon sa mga kababayan, mag-consult sa doktor. Okay. Halimbawa, sasabihin ng isang pasyente, hindi ko na kaya yung pangangate. Hindi ko kaya yung pangangate. Ano yung immediate move na ginagawa ng isang doktor na katulad nyo po? Hindi ko kaya yung pangangate, buong katawan ko nangati na dahil doon sa, halimbawa, na may fungi or what, hindi ko kaya na. Ano yung ginagawa nyo po?
mayroon tayo nababalita, So, may number- ini-injection sila o kailangan pa itong mga test, mga lab test, doktora, bago mag-inject kayo, doktora? Yes, definitely we need to do the lab tests no before we inject kung ano para tumulong sa pangangatawan. Usually kasi po yun yung ini-inject, it's steroid. So actually example pag may yun po usually sa emergency room yung ini-inject na steroid, but example in a clinic based setting, we give a moisturizer, a lotion po to help dun sa pangangate, and nakakatulong po yun sa to soothe the skin barrier, to strengthen it also. And may binibigay din po kaming pamahid na na gamot na steroid. It's actually yung pamahid version ng ini-inject. Ayan. Instead na inumin yung steroid, mayroon naman kayong version na ipinapahid dito. Ayan. Thank you for that. Ayan, Miss Yes. Jackie. Habol ka pa, Miss Jackie. Yes po. Thank you po. Doktora, meron bang mga nakukuhang parang yung pangangate? Kasi minsan ito po ay pag nakukuha itong panahon, tapos mamaya po ay nawawala, tapos pag tag-ulan, bumabalik po. Parang natutulog po sila sa loob. Meron po bang mga ganon? Parang nangyari na po yan sa akin noon. Actually, Nag-recovery, if September. bumalik-balik na, ano yun, Miss Jackie, Yes if I may po. ask, do you also have may family history ka ba ng asthma or yun, eczema, yung mga ganon? Allergy po, pero hindi Yes, po asthma. allergies. Okay, so Yes po. allergies, no, that is, I would say, a part nung family or past history that can be related to eczema. So yun nga, as I said, eczema, it's triggered by weather changes. So most likely, baka ganun po yun, Miss Jackie. Mhm. Tapos Oo. pwede naman magpakonsulta, humingi ng cream or lotion at least doon sa Yes. panahon na yun. Okay po. Yes. Thank you po. Okay. Doktora, itong tungkol po dito sa tamang skincare routine ngayong tag-ulan. Ayan. Panoorin nyo to ha. Ito na yung tanong ko. Tamang skincare tuwing tag-ulan upang mapanatiling malusog ang ating balat at maiwasan ng mga skin problems. Go ahead po, Doktora Ana. So, for a simple routine, lalo na kapag maulan, we recommend using mild soap. So, yun yung mga sabon na puti na walang amoy. Definitely, we recommend moisturize. Use a lotion kapag maulan kasi nagiging dry ang balat. And example, dry yourself thoroughly, lalo na sa singit, kilikili, paa. Use breathable clothing like cotton. Iwas po tayo sa mga synthetic fabrics and still apply your sunscreen. So kahit maulan, nagpa-pass through pa rin po ang mga UV rays sa ating balat. And Okay. the secret is you should balance cleanliness and moisture, no? Huwag sobra sa sabon. Example, yung ating mga manonood po naliligo ng more than 2 times a day, yun, nasistrip naman po yung natural oil. So definitely balance cleanliness and moisturization to protect your skin. Okay. You made mention about Yes. more than two times na nanliligo. Doktora, ano yung pwedeng mapinsala doon? Kung more than 2 beses nyo na ginagawa, ano ang mapipinsala sa ating skin? Yung natural oils po natin sa balat, no, yan na sa scrub off din po na wash off. So our skin has a tendency na mas maging dry pag yun, more than twice a day po tayo maliligo, and makes us yun nga, vulnerable to irritants na nagdudulot ng mga pangangate. So, ang tama na paliligo ay 2 beses lang sa isang araw. Yes. Okay. Okay. Sa Yes po. Ayan, 2 beses. Huwag nyo nang tatatluhan. Magastos pa yan sa tubig, di ba po? Ayan, 2 lang. Pagpasok sa Yung panlaban na trabaho, lang yung tubig. pagpasok sa trabaho at pag-uwi bago matulog, tama po ba yun, Doktora? Yes, that's what we recommend. Ayun. Ayan. Miss Jackie? Yeah. Aba. Doktora, pwede po malaman, no? Pwedeng hindi naman bumanggit po ng mga brand names, no? Pero ano pong klaseng sabon ang mas okay na gamitin? Pang baby po ba? Or yung iba gusto nila yung talagang mabango po, Doktora eh. Thank you po.
Yes, so we recommend mild soap. Usually ito yung maputi na sabon, either bar or liquid, tapos walang amoy. Usually kasi the scent, Ah. yung mabango, yun possible mag-trigger din ng irritation. Mhm. So Miss Jackie, kung ako natutuka ako doon sa mga sa mga katulad ni Doktora, totoo 'yan. Kasi syempre balat balat mahirap. Balat mahirap sa madaling salita. Yung binabanggit na puti at moist Doktora, Bar. bar, Pwedeng bar Eh, or liquid actually. pwede rin liquid, pwede itong gamitin. Yes. Yes. Basta, ano ang epekto na pagka mabango? Anong epekto niyan? Sa amin na gumagamit. Yung iba kasi mas pinipili, tama si Miss Jackie, mas gusto ko piliin yung may amoy na mabango. Ayan. Yes, Ano po ang epekto doon sa ating ano yung epekto noon? Pero nabago na ako doon. Yung instruction nyo na sinusunod ko noon, Doktora. Ano po yung epekto naman noon? Kung may mabango naman yung yung sabon, anong epekto sa ating skin? Actually, when we do patch test, yung isa sa mga allergens doon is fragrance oils, no? So that is what is included dun sa mga ating products na mabango ang amoy. So yun, it's very common na nagkakos ng irritation, ng pangangate sa balat, especially kapag may pangangate na may rashes na. So, kapag may patients kami na may rashes, we really ask kung anong sabon ang ginagamit, and we advise to switch to a mild, fragrance-free na sabon. Okay. Thank you for that advice again, Miss Jackie. Yes po. So, I hope we can yes po, have pati yung Doktora back. pati yung lotion. Yes Ayan, po. oo. Yung lotion din po, mild and Yes. fragrance-free po. Oh, okay. Yes, oo. Naku, Tapos ngayon naman naiintindihan po- kita, ma'am, na mahilig tayo sa mga lotion na mababango.